The Philippines is an archipelagic nation enriched by vast natural resources, a wealthy culture, and vibrant communities. In every island, various landscapes can be seen from wide oceans that provide primary needs to fertile lands, serving as the foundation of agriculture and the livelihood of millions of Filipinos. The country's natural wealth, along with its rich biodiversity and unique mineral resources, provides the potential for widespread economic development. According to the latest official data from the Philippine Statistics Authority, the total poverty incidence in the Philippines recorded a decrease in 2023. This indicates a slight improvement in the ability of some Filipino families to meet basic needs such as food, shelter, education, and other essential daily expenses. This decline reflects the positive effects of government social programs, the economic recovery after the pandemic, and the increase in certain job opportunities. However, despite the general decline in poverty at the national level, the experience of poverty remains severe and unequal, particularly in rural areas. According to the PSA and other research, poverty incidence is higher in rural communities compared to urban centers due to limited access to infrastructure, social services, modern technology, and stable employment. Families dependent on traditional and natural resource-based livelihoods such as fishing and farming are most affected as their income is often irregular and highly vulnerable to climate change, rising prices, and lack of technical support. Marinduque is a small yet culturally rich province in southern Luzon, surrounded by waters like Tayabas Bay and the Sibuyan Sea. Because of its heart-like shape, it is known as the Heart of the Philippines and is positioned as a vital gateway in the central part of the archipelago. The province consists of municipalities and one lone district, featuring a mix of farmlands, coastlines, and communities reliant on agriculture, fishing, and tourism. Despite its potential as a center for agriculture and tourism, Marinduque faces challenges such as limited opportunities, slow access to basic services, high unemployment, a lack of knowledge and skills in certain sectors, and risk posed by frequent calamities. These challenges are most visible in communities far from the provincial center, such as Barangay Libas in Buenavista. This is where the faculty of the College of Industrial Technology conducted research titled Community Needs Assessment in Barangay Libas, Buenavista, Marinduque, Basis for Sustainable Extension Program of Marinduque State University College of Industrial Technology. This study was presented at an international research conference and won Best Research Paper and Best Poster, proving the importance and quality of the research. Ipinapakita ng mga researchers at faculty ng College of Industrial Technology na mayroong malawakang suliranin ng barangay namin na nangangailangan ng agarang aksyon. Kabilang dito ang mababang antas ng kita, limitadong oportunidad sa kabuhayan, kakulangan sa kasanayan at edukasyon at iba pang pangunahing serbisyo. As an academic institution and center of knowledge, Marinduque State University has a deeper duty beyond teaching and research. As a higher education institution looking after the welfare of the people,
The university has a mandate to carry out community extension services, a mission rooted in the belief that true education is not just for the classroom, but for changing the lives of people and the community. Layunin ng Community Extension Services na hindi lamang magbigay ng tulong o serbisyo, kundi magsilbing tulay ng kaalaman, teknolohiya at pag-asa sa mga komunidad na madalas na nahahati sa gitna ng limitadong oportunidad at kahirapan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan, pagsasaalang-alang sa kanilang mga kwento at pag-unawa sa kanilang pangangailangan. Ang universidad ay nagsusumikap na lumikha ng mga programang may tunay na epekto, mga intervention na naglalayong palakasin ang kabuhayan, pagyamanin ang edukasyon, pagbutihin ang kalusugan at itaguyod ang dignidad ng bawat residente sa Marinduque. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Upang mas epektibong matugunan ang pangangailangan at masolusyonan ang mga suliranin ng aming komunidad, minabuti ng College of Industrial Technology na gawing mas komprehensibo at sistematiko ang kanilang extension services. Ito ay hindi lamang nakatuon sa agarang pagtugon sa mga problema, kundi nakaangkla sa mas malawak na pananaw ng universidad at ng lipunan. Kaya naman ang mga programa at proyekto ng CIT ay isinaayos at iniayon sa institutional priority sa ilalim ng kanilang University Extension Agenda, pati na rin sa regional priority, national priority, at sa pandaigdigang layunin na nakapaloob sa Sustainable Development Goals or SDGs, na sa ganitong paraan, ang extension service ng CIT ay nagiging mas makabuluhan at mas malawak ang saklaw, hindi lamang sa paghatid ng kaalaman at teknolohiya, kundi sa pagbibigay ng pangmatagalang solusyon na tumutugon sa mga isyong pang-ekonomiya at panglipunan. Ang pag-align sa mga priority na ito ay nagbibigay diin sa responsibilidad ng universidad na maging makasangga ng komunidad sa pagbuo ng mas inclusive, mas matatag at mas sustainable na kinabukasan para sa lahat. Sa ganitong paraan, ang extension service ng CIT ay naging mas makabuluhan at mas malawak ang saklaw, hindi lamang sa paghahatid ng kaalaman at teknolohiya, kundi sa pagbibigay ng pangmatagalang solusyon na tumutugon sa mga isyong pang-ekonomiya at panglipunan. Mula pa sa pagsisimula ng extension project, ang College of Industrial Technology o CIT ay kinilala bilang aktibong kolehiyo ng Marinduque State University sa paglulunsad at pagpapatupad ng community extension projects na tuwirang tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. Bilang tugon sa mga natukoy na suliranin at pangangailangan ng pamayanan, minabuti ng CIT na bumuo at magpatupad ng isang komprehensibong community extension program na sumasalamin sa mga programang iniaalok ng kolehiyo, na angkop at sumasagot sa teknikal, praktikal at makataong serbisyo. Ang programang ito ay tinatawag na lingkod para sa kaunlaran na may puso. Puso na ang ibig sabihin ay programa at ugnayan ng sambayanang organisado. Ang sama-samang pagtutulungan na naglalayon na maghatid ng kaalaman, kasanayan at teknolohiya upang maiangat ang kabuhayan, mapalakas ang kakayahan ng komunidad at maisulong ang inklusibo at napapanatiling pag-unlad. Under the PUSO program, the CIT launched 5 primary project components. Nakatuon ng proyektong studo ng automotive technology sa pagsasanay at serbisyo may kinalaman sa basic automotive maintenance, kaligtasan sa pagmamaneho at kakayahang teknikal
na makatutulong sa kabuhayan at ng komunidad. Layo ng Project Pinta ng drafting technology na mapabuti ang kaayusan at disenyo ng mga pampublikong espasyo sa pamamagitan ng technical na paggupit, visual planning at malikhaing disenyo na may pakinabang sa komunidad at makapaghatid ng skill training sa construction painting, designing at technical drafting. Project Ilaw, ang extension project ng Electrical Technology Department ng College of Industrial Technology. Ang ginagawa namin is we empower the communities through our electrical technology services, capacity development, and technology transfer. So once we have developed a certain technology based from the demands of the community, inililipat or tinatransfer nila, then after that magkakaroon kami ng capacity training. We also give our expertise services in terms of electrical installation and wirings that really help our community, particularly when it comes to safety. Ang Hapag Kabuhayan Project sa BSIT Food Technology ay nakatuon sa skills training ng food processing and preservation, product development, value adding, and entrepreneurship. Nilalayan nito na mapalakas ang kabuhayan at nang magamit ng maayos ang likas payaman ng isang komunidad. Ang Project Hinang ng Mechanical at Welding and Fabrication Technology ay nakatuon po sa pagpipigay ng practical na kasanayan sa welding and fabrication maging sa mechanical po. And through this po, magkadami po ito ng aming mga beneficiary sa pagkukumpuni, paglikha ng mga makabagong bagay o mga inobasyon at alternatibong hanap buhay po para sa komunidad. Nag-o-offer dito ang Project Hinang ng technical assistance sa pamamagitan po ng pagkukumpuni ng kanilang mga fabric facilities. At recently lang po, nag-join po kami sa Brigada Eskwela ng kanilang paaralan kung saan gumawa po kami ng mga gates, nagsaayos ng mga fences, and sa kanilang barangay nag-offer din po kami na mapaganda ang kanilang material recovery facility. And through the efforts po of the College of Industrial Technology, yung mga innovations po na ginagawa ng aming mga estudyante at ng mga faculty ay plan po namin na ma-transfer din po ito sa komunidad upang mas maging kapaki-pakinabang. To ensure effective implementation, CIT collaborates with various agencies. Key partners include TESDA Marinduque for skill certification, Buyubud School of Arts and Trade, DTI for entrepreneurship, and DepEd. We also work closely with LGUs and student organizations like the ITSO.
On February 5th and 6th, a comprehensive outcome and impact assessment was conducted for the Hapagkabuhayan Extension Program in Barangay Libas, Buenavista. As a key project under the Lingkod para sa Kaunlaran na May Puso program, this project was designed by the College of Industrial Technology to transform lives through food-based livelihood opportunities. To ensure an unbiased and systematic review, the evaluation was carried out by a third-party team not involved in project implementation, consisting of technical staff from the College of Agriculture, the College of Fisheries and Aquatic Sciences, and representatives from the Department of Trade and Industry and the Social Welfare Development Office. The evaluation team focused on 5 critical areas: socioeconomic profiling, skills acquisition, enterprise implementation, income changes, and identifying remaining support needs. Out of 34 original beneficiaries, 21 were successfully reached through face-to-face interviews and site observations. These participants were assured of strict confidentiality, with the third-party findings serving as an objective foundation for refining the CID's future extension design. The results reveal that 90.5% of the participants are women, primarily managing households with a monthly income of less than 5,000 pesos. Despite these economic challenges, training engagement was perfect across core technical areas like food processing and safety. Evaluators observed a significant increase in technical skills, specifically noting improved accuracy in ingredient measurement and product consistency. The third-party assessment highlights the project's immediate impact on local commerce. More than 71% of respondents have successfully operationalized their food-based microenterprises. This has translated into tangible gains. The majority of respondents reported positive changes in household income, with additional earnings being used for daily necessities and school allowances. While the project has been effective in enhancing livelihood capacities, the independent evaluators identified a clear path for sustainability. To scale these enterprises, 90.5% of beneficiaries cited capital as a critical need, followed closely by a requirement for specialized equipment. The report recommends strengthening market linkages and providing shared facilities to ensure that these businesses remain viable in the long term. Ako po si Reyna Linoyansaris Morales, taga Escolta. Dalawa po yung aking nag-college at yung isa po ay mag-graduate na ng education. Ang buhay po namin nung una ay mahirap lamang. Kami po noon ay nangungutang. Naka-experience po kami na ay mahirap pala po ang mamangkan, walang pera. Ang semester po noon ay malakas kumita ay nag-ano po kami ma'am, nag-savings para kung wala man kaming perang hawak ay makakapag-withdraw po ma'am kami. Pag walang magawa, galuto ako ng mga kakanin para dagdag kita po ma'am. At nang may maipambaon po yung aking mga anak. Ay nung nagkaroon na po ma'am kami ng business ay yun, pinagkabala na po namin yan. Hindi na po ma'am kami natulog sa tanghali. Kami naman ma'am hanggang hanggang 6. Dahil halos hindi naman kami inaabot ng gabi. Nauubos na po ma'am agad yung aming paninda. Minagawa po nila. Dagdagan naman ninyo ng luto at nauubos agad. Malaking tulong na po ma'am yung binigay namin yung MRSU para po sa amin. Medyo malwan-alwan na po ma'am ang buhay namin itong nagkaroon po kami ng business. Kaya ang masasabi ko po ma'am sa MRSU ay malaking tulong po at kayo na po mismo ang lumapit sa amin para bigyan po kami ng hanap buhay. Marami na po namin natutunan, medyo umalwa na po yung buhay namin. Yan po na. Maraming salamat po sa MRSU dahil sila na po ang nag-provide sa amin, sila na po ang sa amin na kung anong kailangan po nila ay magsabilaan po kami. Maraming salamat po. Maayos na po yung aming yung gamit sa pagtitinda. Dati po ay butas na tent na, ngayon po ay tent na. At maganda po.
ang ibinigay. Sana po ay tumagal pa po yung aming business at maging tuloy-tuloy po at gusto po namin ay lalo pa po lumago yung aming negosyo. Ako po si Clarity Malabana dito, nakatira sa Escolta, Barangay Libas, Buena Vista, Marinduque. May isang anak, isa po akong housewife. Ang mga suliranin po or problema po pinaharap ko bago ko po makilala ay sa CIT ay ano po ay financial problem, may utang po, plus wala pong income. Nakaka-apekto po ang problemang ito sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil kapag wala pong pera, may utang po, may nananagasin, mahirap pong pumalaw, hindi po makaroon ng trabaho ng maayos. Nalaman ko po ang project ng Marshall CITI sa aming pong barangay Kagawad, kay Kagawad Clegg Valencia. Nung nakilala po ako sa Marshall CIT, sa project po nila, marami po akong natutunan na kahit sa konting halaga po ay pwedeng mag-start ng business at kung yung mga food processing po na kagaya po sa isda ay pwede po palang pagkakitaan na i-process para maibenta po. Patuloy po kami inaalalayan ng mga nasa Marshall CIT po, palang may monitoring po sila. Bilang isang housewife po, kahit hindi man po ganun kalaki yung malaking tulong po siya dahil kahit pa paano po may income ako, hindi ko po kinakailangan lumayo para magtrabaho. Kahit po sa 300 to 400, 500 po, para na din po ako nagatrabaho na aside po sa income, ay kasama ko rin po, nagagabayan ko yung anak ko habang kumikita po ako ng pera. Ay nabago na po sa antas ng pamumuhay namin na kahit pa paano po ay may nasisave na pera dahil po dun sa project ng Marshall CIT na instant po na mautang na minsan pag wala ay doon na po kami kumukuha ng pangtustos sa pang-araw-araw. Maraming salamat po dahil po isa po kami or ako po sa nabiyayaan ng tulong na ibinigay ninyo. Sana po ay marami pa pong blessing at mga proyekto po na dumating at magagawa nyo para may katulad ko pong nasa bahay lang na isang ina. Marami pa po kayong matulungan. Hindi lang po kami at kundi lumawak pa po ang inyong mga proyekto. Ako po si Sunshine Kapalya po, 22 years old. Sa buong programa po, ang pinakang mas aral po na natutunan ko po ay basta maging tiyaga ka lang po sa trabaho at magiging tagumpay ka rin po balong araw. Salamat dahil malaki po ang naitulong sa amin ng ganitong programa. Hindi lang po sa hanap buhay, kundi dagdag kaalaman na rin po sa mga tinuro nila, sa mga dapat pa namin matutunan at mga dapat pa pong ipagpatuloy po at hindi bawal po sumuko sa kung ano man pong hamon po ng buhay. Ako po si John Mark Delago, Barangay Kagawad po sa Libas, Buena Vista, Marinduque. Nakatulong po yung CIT College of Industrial Technology sa yung mga programa niya po natin dito sa barangay sa pamagitan ng Project Ilaw. Dito po sa Sitio Escolta kasi last time po madilim po yung daan doon at medyo delikado sa mga dumadang paggabi. Wala pong ilaw. Simula po nung nalagyan ng project po ng Project Ilaw po ay lumiwanag po yun dyan at marami pong nag-benefit doon sa project. Sabi ko po ay nagpapasalamat po tayo ng output sa CIT dahil magandang layunin nila po sa aming barangay at nagpapasalamat po kami dahil napili ninyo ang aming barangay para importante sa mga ganitong programa at sana po ay marami pang masunod na mga proyekto yung namin matanggap pa. Sa walang sawang pagsuporta sa binibigyan ng mga oportunidad, kami pong lahat sa Reyes pusong nagpapasalamat dahil sa inyong kabutihan at kasipagan para kami ay makapagkino. Walang tumbas ang iyong mga ginagawa para sa amin. Yun lamang po at maraming salamat sa pagkawalang araw po sa ating lahat. From a financial perspective, the Hapag Kabuhayan model has proven to be an exceptionally efficient engine for economic growth. The total initial investment of 190,400 pesos
which covered training kits, materials, and equipment, has already yielded significant returns. With 33 active members organized into 5 business groups, the project generated a total quantifiable benefit of 815,200 pesos in its first year. This results in a benefit cost ratio of 4.28, meaning that for every single peso invested by the university and its partners, the community of Barangay Libas generated 4 pesos and 28 centavos in total economic value. While these figures confirm high efficiency, independent evaluators identified critical requirements for long-term sustainability. Over 90% of beneficiaries cited capital as a primary need, followed by specialized equipment. To secure these gains, the report recommends strengthening market linkages through LGU partnerships and providing shared facilities to scale up operations. Maraming salamat po sa College Industrial po sa pagbigay ng opportunity po na makasali sa construction painting training dahil nakatulong naman po sa akin sa pagtatrabaho, sa pag-ano ng trabaho. Nilaan po, salamat. Magandang umaga, ako po ay si Ginang Munyen Esaho, guro po dito sa aming paaralan, ang Paaralang Libas Elementary School. Dumating po kayo sa amin nung syempre po, yung mga kaalaman po nila ay hindi pa ganun kalawak. Ang alam lang po nila ay ang mga pag-drawing ng palayan. Tapos, nung dumating na po kayo at na-introduce na po ang inyong programang pinta, nakatuto po sila ng mga basic technique at ang tamang paghahalo-halo ng mga kulay. At nakikita ko na malaki yung pagbabago ng programa ng MARSU, lalong-lalo na sa pagpinta. Naging mas pili sila sa mga kulay na dapat nilang gamitin, sa pagpapahayag ng kanilang damdamin, at saka mas nagkaroon sila ng tiwala sa kanilang sarili. Para po sa College of Industrial Technology, kami po ay nagpapasalamat sa ng aming teaching force, ang Libas Elementary Teaching Force ay nagpapasalamat po sa programang Pinta. Dahil po sa inyo, mas napaunlad ang kanilang kakayahan sa sining. Naging mas matiyaga at nagkaroon sila ng... Ma'am ay si Azucena Morales. Ako po ang kasalukuyang 67 na ma'am ngayon. Ngayong araw. Nung unang buhay po namin ay kami po ay talagang mag-iisda. Yung hindi ng mga dilis, nagatuyo. Tapos ang pangko po ay pag medyo wala pong panghuli ang isda, natulong po ako yung may tulong po sa akin na ako po yung nagalabandira. Tapos yung nahuli po na isda ng aking asawa, ako na rin po ang nagatinda para po yung akitain, yung atubuin ay sa akin na rin. Tapos ako po nga ni sumali sa mga ganitong programa, yung sa mga negosyo. Ay ngayon po ay kami po naman ay ang una po naming kuwan ay yung paggawa ng embutido, mga langgonisa, mga kikiam. Ay para pong alam na rin po namin ay parang ang magaan po sa amin ay yung kami nag-ihaw-ihaw. Kaya po yung binigay ninyong puhunan ay yan po namin inagamit doon. At kakaraos po kami at nakakaipo rin po sa amin ng taunti sa aming inakita. Ang naging takbo po ng buhay namin, parang anong ginhawa namin at kami merong inakita sa araw-araw. Nagpasalamat po kami. At lahat ng request namin sa inyo na pagkailangan po namin ng gamit, nabigay ninyo sa amin. Kaya po maraming salamat po sa inyo. At ngayon po meron na naman po kaming biyaya na nanggaling sa inyo. Ito po namin mapalago yung aming negosyo kahit kami po ay tatlong magkasama. Before I end, I wanted to thank everyone who made this program possible, to my classmates. Dahil sa inyo, hindi naging mahirap ang training, nakita ko yung pagkakaisa namin talaga. And
We would also like to express our heartfelt thanks to our Barangay Libas Buenavista officials who were very supportive. Maraming salamat po. And to Marinduque State University, TESDA Marinduque, and Lisa TESDA, thank you so much for collaborating with our barangay. Sobrang napakaganda po ng programa nito. You gave us hope and courage to be upskilled, and because of you, nagkaroon ng kulay ang aming barangay hall, hindi lang literally but figuratively. Gandang umaga po sa lahat na nakakapakinig. Kami po ay lubos na nakapasalamat sa Marso at binigyan po kami ng extension dito sa aming barangay dito sa Libas. At napakalaki pong tulong dito sa amin, lalo-lalo na po sa mga naninirahan dito, mga estudyante, mga biyaya po, lalo na po yung mga tulong pinansyal na ibinigay ng Marso sa amin dahil napakahalaga po na naibigay nila sa amin. Ito po ay naging gabay ng ibang mga kasamahan namin, lalo-lalo na sana po kung ito po ay patuloy na masusuportahan nila kami dito sa aming barangay. Dahil ang aming barangay ay medyo salat din po sa technical na aspeto po, lalo tigit sa mga pag-aaral ng mga kabataan. Gayon din po sa mga kabarangay namin na nagdahop dito sa amin. At meron din po silang mga yung ginagawa ninyo dito sa negosyo card. Meron, maliban pa po ron, meron pa rin po yung napagawa din na dito ay kalimutan ko yung pag-welding. Yung pag-training po sa mga kabataan, napakahalaga po noon dahil ito po ay magagamit nila kapag sila ay manginambasa kung sila po ay patuloy na makakapag-aral. The college's impact reaches beyond the province. In 2025, MARSU, through the efforts of CIT, entered the top 40 of the World University Rankings for Innovation in the Industrial Application category. It is also listed in the Times Higher Education and WRI 2026. Locally, CIT was awarded Best Advocacy Program at the Dangal ng MARSU 2025. The college recorded 1,400 accomplishments in extension, far exceeding the target of 250. The CIT Extension Program is not just for accreditation or awards. Its true purpose is to serve with the heart. Education should not remain within the classroom. It must be a light for the community. This is a mission that never tires. This is the heart of the artisans.